pag-oobserba ko sa kalakalan ng tuna, nakilala ko si John. Mahigit 2 dekada na siyang nag-export ng tuna sa Gensan. Anong palagay yung dahilan kung bakit pumus na yung isda sa overfishing? Sobrang huli. Pupunta ka lang dyan sa market to. Tingnan mo yung juvenile tuna. Hindi pa na-spawn. Hindi huli na. Sa volume lang, no? 90% hukot. Lambat. 10% lang hook and line. At ayon sa kanya, ang paghuli sa maliliit na tuna ay isa rin sa nakikita niyang problema. Yan ang pintura. Hindi pa nakakala. Yan. Lahat ito, illegal. Below 500 lang. Pero pagka ginawa by hook, okay lang. Kasi pagkuha nila mga ganito, pero pang paaw lang nila, pang bait nila. Pahin nila. Regulate yung lambat nila. Dapat yung size nila na 3 inch, i-implement talaga nila yan. At sa paglilibot ng aming team sa port, nakita namin ang juvenile na mga tunang ito. Hindi naman po inaano, parang binabawal yung ganyang kalaki kasi Hindi naman. Pero kasama po niya, ganito talaga yung huli niya, maliliit. O depende kung anong... Hindi. Pero yun talaga, yun naman ay talagang ano lang yun eh. Parang may accident nahuhuli, halimbawa may net. Doon na minsan nahuhuli ang mga juvenile. Kinagabihan, sinubukan kong bumisita sa palengke ng Gensan. magkano tuna nyo? Sa ganito, yung pang kilawin sa sunod. Magkano? 240 ang kilo? 40 billing. Ganon din, 40. Saka panga. 180 ang panga. Saan nyo nakuha to? Sa port pa rin nyo? Nakaagaw ng aking pansin ang isang juvenile tuna na napasama sa tinitinda. Pero syempre, yung mga tindero ng isda, hindi pa sila aware na ganito na ang sitwasyon ng tuna ngayon. Ayon sa Philippine Fisheries Profile, mahigit 800 milyong dolyar ang kinita ng Pilipinas noong 2010 sa pag-export ng tuna. Hindi nakakapagtaka na maraming Pilipino ang hindi nakakain ng sarili nilang huling tuna. Maging ang mga mangingisda ng tuna, hindi raw natitikman ang kanilang huli. Malaking industriya ang pagtutuna sa General Santos. Sa plantang ito, hindi bababa sa 120 tonelada ng tuna ang kanilang pinoproseso kada buwan. Ine-export din sa Amerika. Ito yung white meat na for American consumption kasi mas preferred nila yung white meat. Karaniwang kinakain ng mga Pilipino ang tunang nasa lata na. Skipjack ang species ng tuna na dinidilata. Pero bago pa man ito madala sa paggawaan, hindi bababa sa 6 na buwan hanggang 1 taon ang kailangan ilagay sa laot para mahuli ang mga skipjack. Ang sabi sa akin, umabot ang 150 tons a day ang naproproduce dito. Naabutan namin ang carrier na ito na nagbababa ng huli nitong skipjack. Galing pa raw silang Papua New Guinea. At umabot sa 2.5 million kilos ang dami ng kanilang huli. Isipin na lang natin kung ilang carrier pa ang ganito ang huli, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang parte ng mundo. Di nga nakapagtatakang manganib ang bilang ng mga tuna sa dagat. Sa patuloy na pagbaba ng populasyon ng tuna, may magagawa pa ba tayo?